kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, pilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng Kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo, hindi ako nagbubula ha. Yung mga taga rito na tumanda na, nung nakilala yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa syudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun. Na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung
mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At dito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... Ay, ang tangkad! Ang tangkad! May anak ba ako dito sa labas? Ah, mag-prepare sila? Okay, okay. Sobra naman yung 5. Alam ko 2. Opo, opo. Pwede Saan naman ba pamilya ko? Opo kayo dyan. Wala pa si... Ate, ang takpan. Opo, dyan sa Isinlis. Si Inday na... Ito, okay na. Hindi pa. Ang importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo bigay? Kasi, Si Tambalos na. kasi 10 Hong Kong dollars lang. Ano kinakain dito? Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ang usapan natin, give. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well of course, kasi from the outside na ako, Dito kayo, opo. kita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na, ito ganito na lang. O sasabihin ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak at kaya ako man ang hingin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh.
hulihin tayo, ikulong tayo. Kaya lang, Magpakulong ka nan. meantime, mag-contribute kayo, mas kayo $5, Papayag! para Di kami papayag! paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Ikaw? Akin. Bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Yeah. Wala nang ginawa ko ini. Balik Tayong natin. mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang ina yan. Bakit ako why would I waste my time? Manila, patay ang si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Also, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. Niya naging security guard. But, siguro sa trabaho, alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot Ang mga tao, magandang lahat babae nakahawak ng cellphone. sa buong bayan. Lahat ng tao nakahawak ng cellphone. Sino nga nakita ninyo maganda sa Arab eh? Kita? Sa Arab. Yung nagtatrabaho, pati ng basket, ng mamalengke. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Halos lahat ng tao nakahawak ng Ang mga cellphone. demonyong putang inatulog na. Tingnan nyo, oh. Nakahawak ng cellphone lahat. Oh, yan, oh. Ano na tayo? Seriously na. No, our country is not yet that we love. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong Papasukin. Mahinang kasi. Siguro contribute lang tayo. Kuha natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Sunday! Sunday!